Okay, so welcome na naman sa another nating video. So, ang topic naman natin ngayon is about sa Fibonacci sequence. So, karamihan sa atin, alam naman natin kung ano ang Fibonacci sequence. So, ito yung numbers na pasunod-sunod or kahit hindi nga numbers is basta pasunod-sunod which is nadadagdagan. So, halimbawa naman ito. So, start 0, 1, 1, and then basta yan talaga yung start niya. So 1 plus 2 is equals to 3, and then 2 plus 3 is equals to 5, and 3 plus 5 is equals to 8, 5 plus 8 is equals to 13, and so on. So yun yung sequence ng Fibonacci. So in order for this na makuha natin kung anong term, kung pang ilang term ang gusto natin malaman, is kailangan natin ang formula na ito. So, ang gagamitin nating formula dito is ang xn or yung pang ilang term yung gusto mo is equals to xn minus 1 plus xn minus 2. So, yan ang gagamitin nating formula. So, iisip ka lang kung ilang or pang ilang term ba ang gusto mong makuha. So sige, sabihin natin gusto mo malaman kung ano ang pang sabihin natin 6 term. So x. So 6, since ang gusto mong malaman is sa pang 6 term, so yung n is gagawin nating 6 is equals to x6 minus 1 plus x6 minus 2. Okay? So yan. Let's proceed. x6 is equals to x 6 minus 1. 6 minus 1 is equals to 5 plus x 6 minus 2 is equals to 4. So evaluate na natin. X6 is equals to ilan ba ang value ng x5? So yun, bibilangin natin. So dito na tayo mag-i-start sa 1 since hindi naman to sinasama kadalasan, hindi naman yan masyadong kasama na 0. So mag-start tayo dito sa 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang value ng x5 or ng 5th term ay 5. So isulat natin dito 5 plus ano ba ang value ng 4th term? So 1, 2, 3, 4. So 3 ang value ng 4th term. So 3. So let's proceed. x6 is equals to 5 plus 3. 5 plus 3 is equals to 8. So yun, ang value ng 6th term ay 8, which is yun din naman yung susunod sa kanya. So yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ang value ng 6th term. So let's have another example. So anong term ba ang sa palagay mo na maganda? Yung medyo madali lang muna para mas madali mong makuha. So yun, sige, sabihin natin ay pang 10th term. Sige, 10th term. So yan, 10 is equals to x 10 minus 1 plus x10 minus 2. So yan, so ginamit lang natin itong formula na ito. So ito lang yung gagamitin natin para makuha natin yung pang 10th term or kung ano mang term yung gusto natin. So yan, dito lang natin. So sunod, x10 is equals to x. So 10 minus 1 is equals to 9 plus x 10 minus 2 is equals to 8. So yan. And then another
x10 is equals to, so ano nga ba ang value ng x9? So yung gagawin natin is aalamin lang natin kung ano yung value ng x9 dito. So yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulit nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ang 9 term is 34. So yan, 34 ang value ng 9 term. So ipa-plus naman natin dito sa 8 term. So ano nga ba ang value ng 8 term? So bilang tayo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So since na ang value ng 8 is 21, so ilalagay na natin siya dito, 21. So another x10 is equals to, so 34 plus 21. So yun na ang value ng 10 term. So 50. Okay? I mean, sorry. 55. I mean 55. Okay, thank you.